ng isang magpalang umaga po sa ating lahat. At nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Amang Diyos at mula po sa ating Panginoong Kristo ang sumating lahat mga minamahal na mga kapatid. At ngayon nga po ay dadako tayo sa pagtatalakay ng ating Bible study na may pamagat po na ang hatol ni Solomon. At yan po ay hango sa unang hari, chapter 3, verse 16 to 28. At atin nga po muna basahin ang unang hari, chapter 3, verse 16 to 28. Next. Isang araw, nagpunta sa hari ang dalawang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Ang sabi ng isa, "Mahal na hari, kami po ng babaeng ito ay nakatira sa iisang bahay, nanganak po ako habang siya'y naroon. Pagkalipas ng 3 araw, nanganak din ang babaeng ito. Wala po kaming ibang kasama roon. Isang gabi ay nadaganan po niya ang kaniyang anak at ito'y namatay. Malalim na ang gabi nang siya'y bumangon at habang ako na may natutulog. Kinuha niya sa tabi ko ang aking anak at dinala sa kaniyang higaan at inilagay naman sa tabi ko ang kaniyang patay na anak. Kinaumagahan bumangon po ako upang pasusuhin ang aking anak, ngunit natagpuan ko na lang na ito'y patay na. Subalit, nang pagmasdan ko pong mabuti, nakilala kong hindi iyon ang aking anak. Tumutol naman ang pangalawa at ang sabi, "Hindi totoo yan. Anak ko ang buhay at ang sa iyo'y patay." Lalo namang nag-iginiit ng una, "Hindi totoo yan. Anak mo ang patay at akin ang buhay." At ganito ang kanilang pagtatalo sa harapan ng hari. Kaya't sinabi ng Solomon sa isa, "Sinasabi mong iyo ang buhay na bata at kanya ang patay. At sa ikalawa, ang sabi mo na may iyo ang buhay at sa kanya ang patay." Kaya nagpakuha ang hari ng isang tabak at dinala nga sa kanya ang isang tabak. Sinabi ng hari, "Hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa." Nabagabag ang puso ng tunay na ina ng batang buhay at napasigaw, "Huwag po, kamahalan. Ibigay na po ninyo sa kanya ang bata, huwag lamang ninyong patayin." Sabi naman noong isa, "Sige, hatiin ninyo ang bata upang walang makinabang kahit sino sa amin." At sa unang bahagi nga po ng kwento ay pinapakita po dito ang pagdulog ng dalawang babae kay Haring Solomon. At sa unang katanungan po natin, ay meron pa nga po palang dalawang verse. Basahin po ulit natin. "Kaya't sinabi ng Solomon, huwag ninyong patayin ang bata, ibigay ninyo sa una siya ang tunay niyang ina. Napabalita sa buong Israel ang hatol na ginawad ng hari at ang lahat ay nagkaroon ng paggalang at takot sa kanya. Damatidilang taglay niya ang karunungan ng Diyos upang humatol ng makatarungan." At sa una nga po nating katanungan, sino ang dalawang babaeng nagkaroon ng pagtatalo tungkol sa kanilang mga anak? At base nga po sa mga talating ating binasa, sino nga ba yung dalawang babae na dumulog kay Haring Solomon? Sino po ang nais na sumagot sa ating unang katanungan? Mayroon po ba? At ang kasagutan nga po ay mabasa po natin sa first part po ng unang hari, chapter 3. The two prostitutes, o ang babae na nagbebenta ng panandaliang aliw. At sila nga po ay dumulog kay Haring Solomon na nagtatalo dahil sa isang sanggol. At ang una nga pong babae ay nagpahayag na nagsilang sila ng anak sa iisang bahay na magkasunod.
Bali, yung una nga pong babae ay naunang manganak, then after 3 days, nanganak naman yung pangalawang babae. At sa susunod pong katanungan, ano ang nangyari sa isang sanggol? And this woman's child died in the night because she overlaid it. At isang gabi nga po habang natutulog sila, namatay ang isang sanggol dahil nadaganan niya ito. At sa pangatlong katanungan, paanong nagkapalit ang dalawang sanggol? Paano nagkapalit ang dalawang sanggol? Sino po ang nais na sumagot sa ating katanungan? Kim? Baby switching. At pinagpalit nga po ng pangalawang babae yung namatay na sanggol dahil nga nadaganan niya ito at pinalit niya doon sa unang babae na nanganak sila sa iisang bahay. At natukusan nga po ng unang babae na hindi yung patay na sanggol ang kanyang tunay na anak at yung isang babae naman po ay itinanggi yung akusasyon at sinasabi na ang buhay na sanggol ay ang kanyang tunay na anak. Kaya sa atin nga po suliranin o problema na idinulog ng dalawang babae kay Haring Solomon, tinanong nila at sasagutin natin kung sino nga ba ang tunay na ina sa dalawang babae. At gamit nga ang karunungan na nagmula sa ating Panginoong Diyos na ibinigay niya kay Haring Solomon, ano ba ang ginawang hakbang upang malaman ni Haring Solomon kung sino ang tunay na ina ng buhay na sanggol? At yan, sa ating picture nga po ay pinapakita dito yung binasa po natin kanina na sinasabi po ng Haring Solomon na hatiin yung yung sanggol sa dalawa at ibigay yung kalahati sa isa at ibigay naman yung kabilang kalahati sa isa. And the king declared, cut the living child in two and give half to one and half to the other. Yan po ay mababasa natin sa 1 Kings chapter 3 verse 25. At pagkatapos nga po sabihin ni Haring Solomon na hatiin ang sanggol, umiyak yung unang babae at nagmakaawa sa harapan ni Haring Solomon. At nagmakaawa na huwag patayin ang sanggol na nagpapakita ng pagmamahal at pag-aaruga sa kaniyang anak. At sa kabilang banda naman po, yung isang babae ay sumang-ayon sa paghahati sa sanggol gamit ang tabak, indicating nga po na neither of them should have the child. At para po sa ating sunod na katanungan, paanong nalaman ni Solomon kung sino sa dalawa ang tunay na ina ng buhay na sanggol? At dahil nga po sa matalinong hatol ni Haring Solomon, ibinigay niya yung sanggol sa tunay na ina doon sa umiyak at nagmakaawa na huwag patayin ang sanggol. King Solomon gave the child to the woman who showed genuine concern for the child's well-being. Dahil babasa nga po natin dito, walang magulang na kayang tiisin ang anak. And
Because King Solomon knew that no mother would willingly harm or endanger her own child, sinubukan lamang niya yung dalawang ina kung sino nga ba ang magpapaubaya na manatiling buhay yung sanggol. At sa last po na katanungan, sa nangyaring matuwid na paghatol ni Solomon, ano ang ibinigay ng buong Israel kay Haring Solomon? Respect and fear of him. Ang lahat nga po ng tao ay nagkaroon po ng paggalang at takot kay Haring Solomon dahil sa karunungan na ipinamalas niya. Kaya't sinabi ni Solomon, huwag ninyong patayin ang bata, ibigay niyo sa una, siya ang tunay niyang ina. Napabalita sa buong Israel ang hatol na iginawad ng hari at ang lahat ay nagkaroon ng paggalang at takot sa kanya. Nabatid nilang taglay niya ang karunungan ng Diyos upang humatol ng makatarungan. And everyone learned that the true mother was willing to sacrifice, willing to hand over her own child para maligtas lamang yung kaniyang anak. At ang aral nga po na makukuha natin sa kwento ng hatol ni Haring Solomon is the love and care of a true parent for their child. At inilalarawan ng kwento ang diwa ng pagiging ina at pagiging ama na handang ibigay ang lahat para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Pinapakita na ang mga magulang ay dapat na maging mapagparaya, handang isakripisyo ang kanilang sariling mga interes para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Aral, walang magulang ang matitiis ang anak. Handang ibigay sa anak pati na ang bagay na para sa kanya, handang magparaya para sa ikabubuti ng anak. Kaya sa paglaki ng mga anak, may bilin sa Apostol Pablo. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. And this story also demonstrates the importance of wisdom and justice in a leader. Na tulad naman po ni Haring Solomon na with his wise judgment and the use of wisdom given by our God ay matugumpay niyang nalutas yung problema ng dalawang babae. At bilang mga anak nga po, our duty po is to listen and obey our parents. Ito po ay hindi lamang isang gawain na nagpapakita ng paggalang but also a way to lead a harmonious life. Dahil ang pagtalima nga po sa ating mga magulang ay isang paraan ng paggalang sa Diyos at pagpapakita ng pagiging mabuting lingkod sa ating Panginoon. At mabuting ehemplo sa kapwa at mabuting mamamayan ng ating komunidad. At dyan po nagtatapos ang ating Bible study. Kung meron po tayong mga katanungan. At kung wala po, tayo naman po ay dadako sa ating intermission number.